Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayo'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong marapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang may suot at inyong pinairamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon ngayong tanghaling ito upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya. Ngayong tayo ay nasa unang linggo sa panahon ng Kwaresma. At alam natin mga kapatid na ngayong panahon ng Kwaresma, tayong lahat ay inaanyayahan na tingnan ng ating mga sarili, tingnan ng ating mga puso, at kung meron man tayong nagawang hindi mabuti, kung meron man tayong nagawang pagkakasala, magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Magsisi at magbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, kung mapapansin po natin, nagsisimula pa lamang po tayo ngayong panahon ng Kwaresma. Pero tila yung ating ibanghelyong napakinggan ay nagpapatungkol sa huling paghatol o yung tinatawag nating last judgment, na sa dulo ng ating buhay dito sa lupa, sabi doon sa Ebanghelyo, paghihiwalayin, parang grupo ng mga tupa at grupo ng mga kambing. Sinasabi na yung mga grupo ng tupa ay grupo na kung saan ang mga tupang ito'y gumawa ng kabutihan, gumawa ng tama, gumawa ng kaaya-aya. Pero yung grupo ng mga kambing, sila mismo yung grupo na tila nakalimot ng paggawa ng mabuti at tama dito sa lupa. Huling paghatol, huling hukom. Pero magandang tingnan mga kapatid, na ang ating ebanghelyo ay hindi lamang pagpapaalala sa atin na sa dulo ng ating buhay, paghihiwalayin tayo. Bagkus pagpapaalala po ito sa atin na may kakayanan ang bawat isa sa atin na gumawa ng mabuti at iwasan ang masama. Gumawa ng kaaya-aya at iwasan ang paggawa ng hindi kaaya-aya. Sa ating ebanghelyo, sinasabi doon ni Jesus, binigyan tayo ng halimbawa ni Jesus. At ano ang halimbawa ni binigay ni Jesus? Nang siya ay nauuhaw, binigyan siya ng tubig. Nung siya ay nagugutom, binigyan siya ng damit. Nung siya ay nagkasakit, dinalaw siya. Nung siya ay nabilanggo, dinalaw siya. Kaya anong tanong sa kanya ng mga tao? Kailan po namin kayo nakitang nagutom? Kailan po namin kayo nakitang nauhaw? Kailan po namin kayo nakitang nabilanggo o nagkasakit? Pero anong sabi ng Panginoon? Sa mga oras na ito ay ginagawa ninyo sa mga hamak, sa mga may hirap, sa mga taong nangangailangan, para nyo na rin itong ginawa sa akin. Mga kapatid, yan ho ang hamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Madalas ngayong panahon ng Kwaresma, nakatuon tayo sa ating sarili, sa ating mga puso. Nakatuon tayo sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Pero magandang tingnan na sa bawat pagtugon natin sa ating sarili at sa Diyos, nakikita rin ito sa ating pakikipagkapwa-tao. Magandang tingnan mga kapatid, ang ating ugnayan sa Diyos dapat nakikita din sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Kung nandoon yung kakayahan nating ibigay ang ating pagmamahal para sa Diyos, para sa mahal na pong Jesus Nazareno, dapat nandoon din yung kakayanan nating ibigay ang pagmamahal sa ating kapwa. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang dalawang ito. Hindi natin pwede sabihin, mahal ko ang Diyos, pero barubal ka naman sa kapwa. Mahal ko ang Diyos, pero hindi ka naman marunong tumulong sa mga taong nangangailangan sa iyong pag-ibig, sa iyong paligid. Bagkus ang pagmamahal natin sa Diyos, tunay na inaipapakita at naipaparamdam sa mga oras na tayo ay nakikipagkapwa-tao.
at nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Kung ano ang ginagawa natin sa kapwa natin, ganun din ang nakikita ng Diyos. Kung puro ka pagmamahal sa kapwa mo, para mo na ding sinabing tunay na pagmamahal ang meron ka para sa Diyos. Kung ano ang ginagawa sa kapwa, yun ang ginagawa natin sa Diyos. Kaya hayaan natin mga kapatid, na ngayong panahon ng Kwaresma, pagsumikapan natin. At ano yung pagsusumikap na dapat nating gawin? Pagsumikapan nating piliin ang mabuti. Pagsikapan nating gumawa ng tama. Pagsikapan nating makipagkapwa-tao. Pagsikapan nating mahalin ang ating kapwa. Dahil sa pagmamahal natin sa ating kapwa, para na rin nating sinabing pagmamahal natin ito para sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos, hindi lamang sa salita, kundi ang pagmamahal sa Diyos, nakikita sa ating pagkawang gawa. Uulitin ko po ha, ang pagmamahal sa Diyos, hindi lamang nakikita sa salita, bagkus ang pagmamahal sa Diyos, nakikita sa ating pagkawang gawa at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin nating grasya sa Diyos, na ngayong panahon ng Kwaresma, ang pinipili natin ay ang Diyos. At sa pagpili natin sa Diyos, pinipili nating magkawang gawa at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen.